Nagsorry ang pamilya Marcos sa pagsisekreto sa libing ng dating Pangulo. Alang-alang daw ito sa damdamin ng mga tutol. Maging ang hukbong sandata ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, itinago sa publiko ang libing bilang galang daw sa hangad ng pamilya. Handa naman daw ang pamilya Marcos na bayaran yung tinatayang 1,200,000 pisong gastos ng AFP para dun sa mga helicopter na ginamit ng pamilya. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Bandang 1:00 ng hapon matapos ang libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, lumapag sa Villamor Air Base ang 2 military helicopter, sakayan 3 anak at mga apo ng dating Pangulo. Kasunod nito, humarap na sa media sina Governor Imee Marcos at dating Senador Bongbong Marcos at Irene Marcos Araneta. Bilang panganay, si Imee ang nagbasa ng statement ng pamilya. Sa wakas napatupad sa araw na ito, ang huling habilin ng aking minamahal na ama, ang ating dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos, na maihimlay kasama ng kanyang mga kapwa-sundalo. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte na nagmungkahi nito sa Korte Suprema, na kinatigan naman ang pasyang ito. At sa libo-libong nagmamahal at nagmamalasakit sa aming pamilya. Humingi ng paumanhin si Imee sa mabilisang paglilibing sa kanyang ama. Isinaalang-alang lang umano nila ang damdamin ng mga kontra. Kaya naman ako ay humihingi ng dispensa at pag-unawa na lamang ninyo sa naging pasya ng aking pamilya na gawing payak, pribado at taimtim ang paglibing sa aking ama, upang hindi na masaling ang mga nagdaramdam. Matapos basahin ng statement, tahimik na lumabas ang pamilya sa kwarto at hindi na nagpaunlak ng tanong ng media. Ang Armed Forces of the Philippines na ang nagpaliwanag kung bakit ganun na lamang ang pagsisekreto sa libing. Kaya nila kami nabigyan ng short notice kasi it was part of their request to do this in private and in confidentiality. So in keeping with their wishes, which we all comply with, even if it is a request made by an ordinary soldier, we did our part. Paliwanag ni Padilla, kahapon ng 5:00 ng hapon lang sila sinabihan ng pamilya na ngayon ang libing. Madali lang naman umanong ikasa ang seguridad at seremonya kahit sa maikling panahon dahil nakalatag na ito dati pa. Ginawaran si Marcos ng military honors na akma para sa isang dating Pangulo at Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. May 3 hanggang 4 na batalyong sundalo o hanggang 400 sundalo mula sa 4 na service command ang kasama sa seremonyas. Kasama na rito ang escort, security at mga banda. Saktong 12:00 inilibing si Marcos. Tumagal ang seremonyas ng 1 oras. Natanong si Padilla kung saan nagmula ang basbas kaugnay sa paglilibing ngayong araw. Patapos nung nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, hindi po ba nagkaroon na ng usapan at sa aking pagkakaalam, nagkaroon ng isang activity na naandoon yung isang miyembro ng pamilyang Marcos at nandoon din ang mahal na Pangulo at nag-uusap sila. So nung sinabi po ni mahal na Pangulo, pwede nyo na ituloy, wala namang balaki dito, kaya nagkaroon po kaya po sila dumulog sa tanggapan ng Department of National Defense upang magsabi. Ayon pa kay Padilla, babayaran ng pamilya Marcos ang paggamit ng helicopter pati na ang gasolina nito. Ang tanong, pwede bang bisitahin ng publiko ang puntod ni Marcos? Ordinarily, the libingan ng bayani is supposed to be accessible. But for the moment, I cannot give you a categorical answer regarding that. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.